yun na nanggaling, ikaw nga ang author, isa sa mga author ng Universal Healthcare, you want talaga i-abolish ang PhilHealth. So, kung ganun po yung magiging, kung baga your wish will be granted, sino ang mamumuno ng Universal Healthcare? Anong institusyon ng gobyerno ang mamamahala para po sa ating kalusugan? Alam mo, sa totoo lang, nung tinalakay namin yung Universal Healthcare, at ako naman talaga nagdepensa niyang bill na yan sa 17th Congress, no? Ang aming naapruban sa komite, papalitan ng PhilHealth, ng National Health Service. Dahil ako naman, talagang ginaya ko yung batas ng United Kingdom, kung saan ako nakinabang, no? Ako estudyante ron ng libreng gamot at libreng pagamot. No? At nung nagawa ng Thailand, nagayahin din niya ng Thailand at kapareho lang naman ang ating kayamanan, kumbaga. Ang sabi ko, ba't hindi natin magagawa dito sa Pilipinas? So yung pagbubuwag sa PhilHealth ay unang-una para malaman ng taong bayan na ang universal healthcare ay hindi lamang medical insurance. Yes. Ang medical insurance, limitado yan sa premiums na babayaran mo. No? Pero ang universal healthcare, pagtugon sa obligasyon ng gobyerno na bigyan ng karapatan ng kalusugan ng mga mamamayan. No? So unang-una yan. Pero pangalawa, siyempre, mas importante, yan yung pamamaraan para matanggal lahat ng buwaya dyan sa PhilHealth na yan. Dahil narariyan yung mga buwayang yan, hindi nababantahan yan ang datos ng ating mga kababayan. Hindi man lang nakakabayad sa security guard. Hindi nakakabayad sa mga hospital. And yet, Ali and Pat, ang kanilang reserves, 200 billion. Alam niyo, nung nating sinulong ang universal healthcare at talagang pinondohan natin yan, hindi lang galing sa premiums, kundi galing na rin sa pantaon ng budget, galing na rin sa PCSO, galing sa sin taxes, galing sa PAGCOR, ang ating layunin ay para nga mabigyan ng libreng pagamot at libreng gamot ang lahat. Hindi po sila dapat nag-iipon ng pera na 200 billion. Hindi po sila finance company. Hindi sila investment company. Dapat kada piso na hawak nila, i-gastusin nila para sa kalusugan ng Pilipino. It's not as if walang may Pilipino na nangangailangan ng 200 billion. No? Napakadami pa rin namamatay dahil sa kahirapan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit nag-iipon ng 200 billion and yet hindi man lang sila maka-procure ng tamang computer system nang maiwasan na yung mga patay ay nakakakuha pa rin ng libreng dialysis. No? At wala man lang silang computer security para yung basic data natin hindi nakukuha ng mga hackers. No? Correct. So sinasabi nga, attorney, sinasadya daw talaga na hindi i-modernize at ayusin ang computer database po nila para maipagpatuloy po ang ginagawa po nila sa na mga magic dyan at sa pagsasalamangka sa pondo. Sinasadya na wag i-digitize at digitalize yung yung sistema ng PhilHealth. Ano po ba ang reaksyon niyo doon? Tama po yan. Dahil nung ako yung spokesperson pa po, nag-aaway-away sila dyan. At talagang nag-convene kami ng meeting na kasama ang gabinete, kasama ang board ng PhilHealth. Talagang naninindigan sila na hindi raw nila kinakailangan ng modern computerization. Ano nangyari? Ayan, napakadali nilang ma-hack. No? Meron pa nga dapat silang criminal liability dyan. No? Dahil kung titignan mo yung ating privacy law, kapag ikay naging pabaya at hindi mo pinangalagaan ang datos ng taong bayan, merong parusang ipapataw sa iyo. No? Pero ang punto ngayon, mantakin nyo, 200 billion ang reserves nila na hindi nila ibinigay by way of medical benefits sa taong bayan. 6 billion ang hindi nila nababayaran sa mga ospital and yet 200 billion ang reserves nila. Hindi sila nagbayad para sa computer security. Tapos ngayon, gusto pa nila mag-increase ng premiums. Ano sila, masaya? Napaka-greedy naman nila. Wika ni Jun Lozada, moderate your greed, mga taga-PhilHealth. Sobra-sobra ng kababuyan na ginagawa nyo dyan. Hindi para sa inyong pondo dyan. Para po yan sa kalusugan ng mamamayang Pilipino. Mahiya naman kayo sa inyong mga sarili. Oo nga. So, Attorney Harry, paano ho yan? Paano pwedeng buwagin ang PhilHealth? Kung ito nga, no, sabi nyo nga, yung 200 billion reserve pa lang nila, hindi nila ginagastos, hindi nila binabayaran ng mga utang nila. May mga private hospitals na nagsara dahil nga sila po ay atrasado na sa mga pagbayad. Ano ba ito? Kailanganin po ang Kongreso po ang hahain po ng resolusyon para buwagin po ang PhilHealth at ito po ba ay mangyayari sa madaling panahon o sa tingin niyo po maraming tututol po dito, ang DOH na po, pangunahin na po ang tututol?
kinakailangan po talaga ng batas. Yung aking panukala po dati nga, nung tinatalakay ang universal healthcare, bubuwagin ng PhilHealth at papalitan ng National Health Service. Hindi po pwedeng walang kapalit dahil kinakailangan talagang meron magpapatupad ng universal healthcare. So ngayon po, tingin ko, nakonbinsi na ang marami na wala ng pag-asa talaga yung PhilHealth na yan. Na ang pag-asa lang para magtagumpay ang ating batas na universal healthcare at makinabang sa libreng gamot at libreng paggamot ang mga Pilipino ay kung papalitan na yung ahensyang yan. Hindi na talaga katanggap-tanggap. Hindi maprotektahan ng datos. Hindi man lang magkaroon ng security guard sa kanilang establishment. Hindi na babayaran ng utang hospital. Ang dami pa rin mga patay na nagpapadialysis. Ang dami pa rin mga anomalous na mga kataratang nababayaran na benepisyo, no? So tingin ko po ngayon, wala nang tututol sa pagbuwag ng PhilHealth. Tatapatin ko kayo. Ang naging problema nun kasi, ang naging pangunahing author sa Senado nun ay si Senator Ralph Recto, ngayon Secretary of Finance. No? Ang problema, kaya siya tutol sa pagbuwag ng PhilHealth, siya pala yung author ng PhilHealth Law. Pero, kaya rin naantala yung pagpapasa ng universal healthcare sa Senado. Ibang-iba yung aming version. Kasi nga siya, pinalalawak lang niya yung medical insurance ng PhilHealth. Samantalang ako, ibang-ibang approach. Talaga, it's a new approach to healthcare na gobyerno na ang sasagot sa mga pangangailangan ng taong bayan. Oo nga. So, natagalan yan. Naipasa ko yan on third and final reading sa Kamara, Setyembre ng 2017, bago ako lumipat ng Malacanang ng Nobyembre. At kung hindi pa ako tumawag ng pagpupulong na ako'y spokesperson na, ilang buwan na lang matatapos na yung 17th Congress, hindi pa maipapasa yan dahil yung version nga ni Senator Ralph Recto din at ay ibang-iba doon sa version na inaipasa namin sa Kamara. At ito rin nga pa rin nangyari dyan kasi nung dinidepensahan ko na yung bill sa Kamara, no, nagdidepensa ako pero sa likod ko minumura ko yung mga taga-PhilHealth. Kasi ang ginawa nga nila, binulaga nila ako. Inapruban ng committee, National Health Service. Ang dinipensahan ko sa floor of Congress ay PhilHealth. Tumawag sa telepono ko, yung nagpe-preside din, si Senator Pia Cayetano, dati nasa Kamara siya. Sabi niya, huy, huwag ka na magwala dyan. Nakikita ka ng taong bayan, minumura mo yung mga taga-PhilHealth. Ayusin na lang natin yan sa Senado. Ang importante, mapasa dito sa House, tsaka na natin repasuhin sa Senado. Nagkaroon na naman ng problema kasi ibang-iba nga yung version ni Senator Ralph Recto. So in the end, ako nagbigay. Para na lang maipasa kasi wala ng oras, no? Wala ng oras yung 17th Congress, pumayag na ako na sige, basta magkakaroon lang tayo ng additional safeguards, magkakaroon ng Technical Health Assessment Committee para maripasok kung ano yung mga libreng maibibigay at saka pinalawak namin yung membership ng board ng PhilHealth, no? Pero obviously ang karanasan natin since naisabatas yan nung 2019 kung hindi matatapos ang termino ng 17th Congress ay 2016 to 2019. Tama, 2019. Karanasan natin since 2019 na naging batas ang Universal Healthcare Law, hindi talaga po pwede magpatuloy as is where is. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.